Off. Oh. Sige, Ben. Sige, sige, return to. Wala, oh. Mahina yan. Op! Mahina. Sige pa, isa-misa pa. Op! Wala yung pressure. Ayun po, ayaw pong mi-start ng sasakyan na to. Pinarada lang. Tapos, para pa-change oil. Tapos, ayaw nang mi-start nung ilagay natin sa lifter po. Ayaw nang mi-start. Ay ngayon na yan, ang gagawin po natin, pati yung fuel pump. Binabana po natin yung tangke para kunin ng fuel pump at palitan na po natin. At yan po, kasi po, hindi po natin ma-change oil, hindi natin mapaandar yung sasakyan at hindi nila makuha kung hindi pa gagawa. Kaya ang ginawa ng customer, pinagawa na po at pinababa na yung tangke para minsanan yung trabaho. Yan po, kinakalas na po natin para makuha na natin yung kanyang fuel pump. At ang may-ari nandyan po sa tabi, tinitignan ng ating ginagawa. Kaya tines na po rin natin yung mga kuryente niya kung meron. At ito nga po, ang resulta ng diagnose natin, manumanong diagnose, ang resulta po yan, ayaw bumomba yung kanyang fuel pump. Sabi po ng may-ari, nung isang araw pa raw po, ayaw nang umistart. Tapos pinahinga niya, tapos biglang umistart na naman. Kaya kaninang umaga po, yan po, dinala rito para pa-change oil lang. Kaso po, pakajut-kajut po, pakajut-kajut po, nung tumakbo siya. Sakto naman po, dito siya nasirahan. Kaya nung pa-start namin para ilagay sa lifter, hindi na po namin mapaandar yung makina. Kaya sabi ko sa kanila, buti po, hindi siya nabitin. May lakad pa naman siya na papuntang Manila. Buti po, hindi siya nabitin sa Manila. Kaya sakto-sakto lang po yung pagpunta niya rito at hindi pag-andar ng makina nila at least dito siya nadatnan ng trouble. Kaya sabay-sabay na po natin gawin at 100% po. Yan po ang diferensya kasi nakita niyo po sa una, pinakita ko na ayaw mi-start yung tapos binunot ko yung pinaka-main niyang papunta sa makina at galing naman yun sa tangke, yung pinaka-main. Talagang yung main line niya po, talagang galing sa tangke yun, walang lumalabas. May lumalabas man po, pressure. Mahina yung pressure at mahina yung buga ng gas. Kaya 100% po, ito yung ating gagawin, yung fuel pump. Ayan po, kaya binabaklas na po natin at papalitan na natin. Ayan po, nabaklas na po at ayan po yung fuel pump. Yung pump niya, ayan po. Dami pong binabaklas na may sariling housing yung pump. Ayan po yung filter. Baklasin po natin yung filter bago mabaklas yung ayan po yung sa bracket nung fuel pump. Ayan po yung housing ng fuel pump. Diyan po nakalagay yung fuel pump. May o-ring po yan. Kailangan po tinitignan nyo yung o-ring dyan. Kasi pag sumingaw din po dyan, hindi rin i-start kasi loss pressure po siya. Kaya may ilalagay na o-ring doon. Ayan po. Ayan po yung bagong fuel pump. Ayan po ilalagay natin. Ayan po yung o-ring. Nandyan po ay yung mga connection ng fuel pump. Tapos yung o-ring nandyan po. Nandyan po siya. Ayan po. Ayan po, na-isot na natin yung fuel pump. Ayan po yung connection niya papunta dun sa kanyang housing. Ayan po, nakailagay na rin po natin yung kanyang filter. Nandun na rin po pati yung o-ring. Kailangan idiin po todo yan para mag-lock at saka yung fuel filter, fuel pump.
din po para mag-lock din sa kanyang oil ring para walang singaw. Yan po, ipapasok na po natin sa housing at ilalagay na natin ng todo. Ayan po yung connection lahat. Ayan po, dyan natin susut yung yung fuel pump. Ayan po, nakabuo na po siya. Tapos isasaksak na natin dito sa, ayan po yung mga lock niya. Yan, lock po yung tatlong yan. Yan po maglalak. Tapos yung sa kanyang floater. Yan na yan po yung floater. Tsaka po yung kuryente sa, yan po. Tapos yung connection po sasaksak natin dun sa kanyang lalabas sa tangke. Yan po yung connection na yan. At sa taas po yan siyang dun nilalagay yung connection papunta sa makina. Yung may power. Yan po. Tapos pag ilagay na natin ng todo, pasok na po natin sa kanyang i-check po natin muna para sigurado tayo kung talagang aandar yung fuel pump. Ayan po. Sinaksak po natin yung On! On. Oh, off. Okay. Mamandar eh. Okay. yan po, maandar siya. Ilagay na po natin yung fuel pump. Yan po, ilagay na natin sa tangke at i-fix na po natin para masubukan na natin at maipirmi na natin yung paglagay dito sa yung tangke at mapaandar na natin at masubukan na natin kung talagang ito nga yung sira yung fuel pump. Sana po aandar po siya at sana hindi tayo nagkamali dito sa ating diagnose. Ilalagay na po natin yung mga tornilyo. Ilagay na po natin na maayos para hindi malos thread. At huwag pong ikpitan ng todo, basta tansyado lang po yung ikpit niyan dahil ang mga tornilyong yan malilit lang po. At lang po, plastic lang po yung kanilang yung tangke, plastic lang po. Kaya yan po, tigpitan natin ng dahan-dahan. Gamitan ang size po niya na ginagamit natin sa sakit ay number 8 mm. Yan po. Pag tapos po natin maigpitan lahat yung tornilyong yan, pwede na nating isalpak yung tangke at mapa-start na natin yung makina. Sinubukan din po natin na nakababa yung fuel pump kung aandar siya. At pag on po natin ng susi at pag return natin, nakita natin umugong yung fuel pump. Ibig sabihin nun, umaandar siya. Kaya sinalpak na natin dito sa tangke at 100% po bubugas siya ng gas sa makina at aandar yung makina. Salamat po at mabuhay po tayong lahat at sana po lagi yung panoorin ng video at huwag kayong magsawa at sana po paki-likes na rin at saka paki-share at ayun po, itataas na natin dito sa ating jack stand. Ipapatong natin dito at sentro natin dito sa kanyang pinaka kung saan siya nakalagay. Yan po, binaba natin yung mga bracket niya yung para umawak sa tangking yan at tataas po natin itong jack para at iayos natin yung kuryente at isaksak na natin, baka maipit, hindi natin maikabit at makakalimutan natin, hindi aandar yung sasakyan. Kaya inuna po natin sinaksak para hindi natin makalimutan na hindi sasaksak. Kasi pag naikabit na yan, hindi na isaksak, hindi rin naandar yung makina dahil walang supply na power yung fuel pump. Kaya ito po yung mga nakabitin na ito siyang mga tubo na kukonekta dito sa tubo ng makina, yung sa fuel line na tubo. Ayan po, ano po yan na yung pinaka main niya tsaka return na tubo.
Mamaya po pag na-ipwesto na natin itong tangke, tsaka na natin na isaksak yung kanyang mga tubo. Yan po. At iaayos na natin at kung saan siya dating nakalagay, nailagay na natin para dire-diretso na po yung ating pagtornilyo dito sa tangke. Salamat po. Ayan po, sinasalpak na po natin yung tangke at dahan-dahan po tayo para maikabit natin maayos na walang nasisipit na mga tubo at saka mga connection po. Yan po, sinasaksak ko na po yung main tube niya, yung papunta sa makina. Tapos pati yung return tube para hindi makalimutan at maipit yung mga connection, pati yung mga kuryente na ikabit na po natin. At inaano ko po na lahat nasa wastong lugar at walang maipit at walang misplace, walang yan po, yung po sa likod yung mga bracket niya pinupwesto ko na, pati yung sa hose sa likod at inano na natin, pinwesto na natin para lahat nasa pwesto na bago natin higpitan ng todo. Dalawa po yung bracket na yan na pinipwesto natin at maghahanap po tayo ng panghigpit. Ayan po, higpitan natin yung tornilyo ng isa at sa kabila, kaya pinipwesto na rin po natin at ilalagay na rin po natin yung tornilyo. Yan. Yan po, kumuha tayo ng ratchet at saka extension para mahigpitan ng todo yung mga tornilyo. At lahat po yan nasa ayos na, yung mga connection, kuryente, yung mga hose, bypass hose. Yan po, pinaandar natin at umaandar na. At habang umaandar po, tinitignan natin kung okay yung buga ng fuel pump. Tsaka walang tagas. Pinapatay ko po at pina-start ko ulit. Kung magwa 1 click na po, okay na po. At tinignan natin sa fuel pump, okay na, pati andar. Dati po pumapalya to, parang pakudyot-kudyot po yung ano niya, kasi yung buga ng fuel pakunti-kunti kahit umandar. Sakto lang pong umandar to papunta rito at nung pa-start na nila hindi na umandar yung makina, kaya ginawa na po namin yung fuel pump. Ang ano po nito change oil lang, kaso hindi na umi-start, kaya pati yung fuel pump ginawa na po natin at okay naman po ang kinalabasan. Salamat po.